Sa araw nito, pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Berheng Ina ng anak mong mahal ay iyong inakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagidabati mo kami makasalo sa kalawalatian ng Berheng Ina naming mahal. Pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtam ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matanding sakit at hirap. Isa pang tanda ang militaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagi sa mga yon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at tinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gindot ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabayak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin. Siya'y isang Panginoon, marapat na iyong sundin. Sa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Ano pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Nagagalaw puspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niya sinabi, "Pinagpala ako sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Papalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang sinasabi ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salinlahi, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan.
Pinakita niyang lakas na kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mapalalo ang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kay Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Gloria can be a name. Gloria can be a state. Gloria can also mean the highest form of grace that God can bestow to a person. If you are in the state of glory, it's always heaven. Ang unang taong nakaglorya ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, si Maria. Sa kamatayan, hindi po nasira ang kanyang katawan nang siya'y umakyat sa langit. Katawan at kaluluwa ay umakyat din. Having lived a life in accordance with the will of God, she was crowned in glory. Sa lahat ng babae, si Maria lamang ang binigyan ng ganitong pribilehiyo dahil siya'y katangi-tangi sa mata ng Diyos. Ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang humirang, ang Diyos ang nagtalaga. Marami pong pinagpilian ang Diyos. Iisa lang ang kanyang napupusuan. At ito walang iba kundi ang ating mahal na ina, si Maria. Katangi-tangi po si Maria dahil pure ang kanyang puso, ang kanyang intensyon. Walang bahid tungis. Simple lang at madasalin. Si Maria ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Sa murang edad, si Maria nagipagtipan sa ating Diyos. Ito yung paglalaan, pagtatalaga, at pagbibigay ng sarili sa kanyang Panginoon. Kalugod-lugod si Maria sa mata ng Diyos dahil pinaglihi siya na walang kasalanan. Nakiisa si Maria dahil alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos. Mahal ng Diyos si Maria. Napakabuti ang Diyos kay Maria. Kaya po, when she said yes, she never abandoned Jesus. Si Maria po ay kaganapan. According to St. Paul,
In a perfect time, magkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos. In perfect time, matupad ang plano ng Diyos. Na perfect person, gawa ni Maria, naganap ang plano ng Diyos. It was a perfect time. It was a perfect plan. It was a perfect person, ang ating mahal na ina. Assumption is a reward to Mary when she responded to the call of God. Hindi lamang si Maria, kundi tayong lahat ay kalugod-lugod sa Diyos, katangi-tangi at kaganapan kapag tayo'y marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. God gave her the gift, that gift because she spent her life in God's favor. This is no way but up. This is our destiny in life. Go up, not down. Amen. Inakyat ang katawan at kaluluwa ng kaluwalhatian. Nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid natin kasama si Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming duwalhating ina. Ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kalawatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, upang paghahay natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghaing ito naway makaakyat sa iyo bilang katugunan ng pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang inakyat sa langit. Kami kaluubang mag-aalab sa ningas ng pag-ibig at lubos dawang pumailan lang sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon inakyat ang mahal na Birheng sa langit. Ang pasimula't larawan ng laad mong masapit at taging sambayanan sa iyo ay nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Noong siya'y maging di iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu maging banal ang kaloob na ito, upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagkisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggaping lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ito naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahaling ating masimbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na iyong Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yan din lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo padapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Biring Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang-dawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nagagaling na utos at toro ni Jesus, napain natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ila namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinahayag, pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat.
ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapagyapan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin na pagsaluhan ang banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami malawalating makarating sa pagkabuhay. Pakundangan sa pagdalangin na mahal ng Birheng Maria. Inakyat sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.